Maayong adlaw ug welcome sa lain usab nga edisyon sa Talakayan hatod kaninyo sa Philippine Information Agency uban usab sa suporta sa Parasat Cable TV o sa Radyo ng Bayan, DXIM Radyo ng Bayan. So karon buntaga mga higala no, kauban nato ang miyembro sa Regional Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children or RIACAT VAUSI. So nakigduyog nato karon no si Ma'am Gloria Mosqueda, ang head sa community-based unit sa DSWD-10. Good morning, ma'am. Good morning. And of course, si Attorney Ruby Malanog sa Regional Prosecutor's Office. O si Ma'am Nasilin B. Barrero, ang atong social worker no sa DSWD Office usab. And yes, kauban po nato si Ma'am Lalay Garcia sa Tubaga Movement Bantay Kaso Campaign. So, to start our forum, atong hangyoon si Ma'am Gloria to give the welcome message in behalf of the group. Once again, good morning to each and everyone, to the listeners, and also to all the RIACAT members who are with us this morning. Today is gitawag nato nga kick-off day sa violence against women and trafficking. Magsugod karong adlaw, taman karong December 12. Ug tungod niini ani kaning miyembro sa konseho sa council sa Regional Interagency Council Against Trafficking aron sa pagsabwag sa katawhan unsay katuyuan nato nganong ni ang grupo dinhi karon sa PIA. Ay mga activities aside from this to drum up the celebration. Doon na tayo poster distribution and flyers also, and this will be done anytime this weekend, also sa December 1st week, in coordination with the Melissa Holmes, ang kauban nato diri nga si Lalay, Mrs. Garcia. And sa December 12, dako nga activity tungod kay dunay motorcade nga atong paghimuon o kini gina spearhead sa PNP and as well as the military. And we also have an activity para gyud sa atong mga kabataan as sort of contest that will be participated by our children diri sa Cagayan de Oro. So, mao lang kana ang akong nadumduman nga mga aktibidades nga pagahimuon in relation sa anti-trafficking 8th Day campaign against human trafficking. Yes, ma'am. Before ta maghisgot no kung unsay mga accomplishment nato, anybody from the group, pwede ba nato ma-shed light no ang atong mga tigpaminaw atong mga kauban sa media kung unsa ang RIACAT VAUSI, unsay role ini sa nganong gibuo ni siya nga committee or council? Ang RIACAT VAUSI, ang meaning niya is Regional Interagency Council Against Trafficking and Violence Against Women and Children. It was formally organized, if I recall it right, in the region sa 10 in 2011. So ang composition niya, among others, ang mga members, ang DOJ, ang DSWD, NBI, etc. So na-form ni siya na group, mainly, ang yung pinaka-premise niya is para i-combat or i-prevent or i-deter ang occurrence sa human trafficking, o giapil na lang po ang kay interrelated man gud ang violence against women. Usually ang victim sa, although not all, but usually ang victim sa human trafficking are women. So mo na diri formally organized o murag it is a policy making body. Kining mga grupo, we meet and discuss kung unsay mga programs or strategies para ma-prevent or madakpan or ma-save po ang mga victims sa trafficking. Mo na ang pinaka-reason sa iyang existence. So 2011 pa ta. However, it is sad to note na diri sa Region 10 wala pa yung task force. So later siguro atong makuha kung unsay mga reasons na nung wala pa nag-organize ang Department of Justice diri sa Region 10 o kanang task force. So basically mauna ang RIACAT VAUSI. Okay. Thank you. So at this point, pwede ba nato ma-share no sa ato ang kauban diri kung like unsa ni mga statistics karon, for example sa trafficking dinhi, especially dinhi sa ato nga region?
in relation to the statistics of the victims of trafficking in Region 10. We have for Misamis Oriental, we have in 2014, as of November, we have 10 cases. And then for Cagayan de Oro, we have 2. Hingoog City, we have 5. Salay 1, Hasaan 2. And for the province of Bukidnon, we have 5. And Damulog 4, Quezon 1. And for Misamis Occidental Province, we have 5. Usami City 4 and Tudela 1. For Ladao del Norte, we have a total of 4. Iligan City 3 victims and Sapad 1. And then for outside Region 10, we have 4 cases from General Santos 1 and then Zamboanga del Sur 3. So that's all for, and then a total of 28 cases as of November 2014. Okay. In relation sa gisulti ni Mrs. Barrero, yung serve outside Region 10, they are victims of human trafficking nga na balik na offload from Zamboanga City, gidala diri sa Cagayan. So they are served here in Cagayan de Oro City, but their residents are from other regions of the Philippines. But they are served here in Cagayan de Oro City with our social workers. Dato po na yun si Ma'am Lalay to talk about unsay mga activities no, unsay mga services at Tubaga movement. May I add of the background of this RIACAT, no? Because this was duplicated because it's as a national a regional level from IACAT. In 2012, President Noy confirmed, in fact, expanded the law of 9208, the Anti-Trafficking in Persons Act. It was expanded and it became 10364, the expanded version of this law. And because of the fact that as per record, in international record, ang Philippines nabutang tawag tier 2, tier 3. Then, in order for the government to really speed up the combating against trafficking, gipaspasan ang paghimo aning mga inani nga mga grupo, no, o task force. So ang pag-confirm nga naagi gihimo ang Philippine country ni baba dahil to tier 2, so naagi gibuhat, no. So wala magpakabana o nagpakabana gid ang Philippines, so ning baba dahil ang record sa tier 2. At least the Philippines has really made something or acted something upon the level of from tier 3 to the level tier 2. So ang kaning ato ang 18 days of activism, actually it is also replicated sa international. It's really a 16-day of activism against violence, no, in general to women and children. O kanigid nga adlaw, November 25 is the International Day Against Bausi. Then in December 1 it's World AIDS Day, and December 6 is the commemoration of the massacre in Edmonton, where there are most of the victims are girls, no, our girls. Then in December 10 is Human Rights Day. O ang December 12, which is the culmination of this 18 day of activism, is the National Day Against Trafficking, Child Trafficking. So ang gihimo nato with regard sa mga sa ato ang local, no, because in general there are 4 victims every minute. There are 4 children trafficked, no, and there every 10 seconds na ay usa ka bata na ma-exploit sexually or domestically. So mao na ang ato ang continuing, ang ato ang combating o atong fight against niini. For us, makatabang ni para sa mga IEC materials o sa campaign gid mismo sa communities, sa rural areas as well as sa
urban poor communities by doing lectures, dialogues, and also of course, reach out to the victims and rescue. Because as far as we know, Cagayan de Oro has become the transit as well as the entry point and the exit and the crossing. Yung tag-crossing, ka na bang diri mag-negotiate? So daghan kaayong biktima sa Cagayan de Oro po and it has become a hub. Ni Mrs. Garcia, ang Cagayan de Oro is the transit area para sa pag-traffic sa mga bata. So, pag muabot sila dito sa Zamboanga, kay they will be brought either to Malaysia or to Singapore. So, tungod sa ka-strong sa task force ng Zamboanga City sa human trafficking, ma-offload na sila. Kasagaraan nila ma-offload. Pangutanon sila, naman sa center dito for human trafficking ng mga victims. They will be placed in that institution or in that facility where they will be assisted by a social worker. And then, upon assessment of the social worker, and then with the assistance that will be given to them in a form of financial or other services, finally or eventually, they will be returned to their respective families. Of course, ginapahibalodaan ang receiving agency like the SWD for a continuing services aning nga mga victims ng human trafficking. So that's it, sir. They are not necessarily from Zamboanga City. They're coming from other regions like Region 10. Dadon lang sila dito sa Zamboanga City kay mao sila ay entry point to other countries abroad. Na ay mga above 18, na po tay kasagaraan below 18 years of age. Ang akong concern karon kay November, December, sa January magsinulong na po. So, ang among ibawan sa una nga ang transit point, kay dili naman sila basta-basta makasakay sa barko, kaya mismo ang mga taga-barko aware naman kung saan ang pag-detect sa mga traffickers o posibleng nag-traffic ng mga babae magkasagaran mga bata pa. So, katong mobilean sila Surigao, then lately ito na din sila bahin-bahinon kasi Martong Manila, kasi Martong Cebu o asa ang dakong market para ano yung mga traffic children. So, kung saan sa region karon nga makabutang taog checkpoints, doon na ba may gihimo? Okay, salamat sa pangutana. In relation to that, aside sa information campaign or awareness campaign na kanunay ginang ginabot sa RIAC Region 10, lately nag-meet ang mga members sa grupo, I think last November 14, kay doon na interesado nga kinala mo nato yun, whether we like it or not, we have to kailangan yun siya og kanang money para maano kay ang pagkandak sa mga logistics, surveillance, etc. nga i-activate nato ka nag-iingon nila nga quick reaction team na naka-provide na siya sa atong operational guidelines. So 4 na siya, na sea-based, na land-based, naada rin ka nang sa airport, and then naay ka nang at large. So during the last meeting November 14, nagtry na taog ka nang identify kinsa to ang probable nga most probably mahimong composition sa kada quick reaction team. So naa namin na identify, kulang na lang og kanang confirmation gyud sa katong mga agency. So every QRT will be headed by a prosecutor kay para sa case building, kay kasagaran magud sa atong mga sa atong mga cases kanang ma-dismiss kay siguro kay kulang pa orientation or awareness ang during our meetings na tay madakpan sa pier, pero kanang kulang ang iyang kahibalo ba sa law enforcer kay porke lang niingon ang katong nag-escort sa mga bata na ay dili man ako ang kuan ni recruiter nana. So gibuhian niya ay ko dapat ano na to siya, dapat
takpon to siya kay mahulog man to siya nga ano nga pwede naman to siya, anybody can deny nga kuan. So kailangan, so we feel the urgency nga i-train sad ang mga first responders sa kining composition sa QRT. So mo nang gina-workout karon kay dunay usa ka kanang European organization na willing mo extend og financial assistance. So atong pinaka-target na i-train ning ang mo compose sa and included sa training and seminar ang katang mga chief of offices sa tanang prosecution offices in the region para kay balo sila mo treat tagaan nila special treatment ang trafficking cases, because actually ang problema po usahay among the prosecutors na uban nga dili kay sila kay balo mo distinguish ang sa trafficking from other crimes mo na i-dismiss kay sana kanang lack of jurisdiction ana so etc. So daghang makabuhi. So it is so sad mo reflect man na sa among reports kay inay mo ingon sa mo feed sa mga information na actually ang Cagayan de Oro City Fort na anani ko nga how come it is not reflected in our reports na gamay lang man among kuan. So even at the first kanang level sa mga responders pa lang dili sila ka-detect nga ako naman it's just a simple case of kanang dili mo probe deeper ba mo nang makabuhi ang mga kuan. And then also sa logistics wala tay task force diri sa Region 10, and katong before magod I used to attend ka ng mga seminars on trafficking, and I asked katong taga DOJ nga ma'am how come walay diri sa Region 10. Ingon nila first is wala pa tay international airport, and aside from that ang atong gina-report kanang dili kulang ba ang number, unlike sa Davao City nga very active na sila. So karon atong ginabuhat ang among regional prosecutor siya dili ta maghulat na task force diri, so maningkamot ta on our own. So we start with the creation of the quick reaction team para madakpan dito sa pier, sa airport o sa napoy land base. So hopefully ato nang karong next meeting ay na-invitahan nato si kan I didn't know nga karong kanus aba among next meeting mo gina among pinaka kay sad kayo nga sige sila ingon nani ko nganong dili man nakaabot sa opisina sa among opisina inyong mga report dili mag-jibe among mga reports kay namay uban na dili sila aware nga oy trafficking case day ni siya nana ko i-treat lang ordinary nga kuan nga crime, so dili siya ma-appeal og report. So pag ana sa Maynila ay gamay lang man ang sa unlike sa Davao nga diyan kay sila sa imong nga although wala pa tay QRT daghan naapod tay mga nga na-respond ta like naatay na rescue nga usa ka traffic victim dito sa somewhere in Aurora, Zamboanga. So medyo controversial ni siya nga kaso kay this involves a cult leader, and then another one very recently in Iligan with our close coordination sa NBI na natay na raid diha nga although dili pa lang kay na may kay in trafficking medyo confidential lalo na ang identity sa mga victims, pero continue atong personally kung na muduol sa I really assist them in the matter of the preparation sa kanang affidavit, how to go about it kay mamo gud ang problema before kanang dili kay ma-plaster gani ang pag-build up sa case, ang sa mga allegations. So ang amo lang na encounter nga mga challenges is kanang for example ma-rescue ang victims. Most of the time is siguro 98 or 99 point something %, they're not willing to cooperate kay naanad sila sa kanang easy money ba, kanang they don't see it as evil, para nila nga wala may kuan ako nga okay man na kaya akong life. And then in fact atong sa cybersex before naamang ganito yung na mismo ni escape nga mga mga victims kay naanad baya sila nga
kuan lang isimani, and then all of a sudden gihouse sila dito sa DSWD niya. They're not willing to participate in the in the prosecution of the offender. So kailangan po siguro atong i-change ilang kuan gani ang ilang the way they look at it. Kay kasagaran sila nalingaw magud sila sa easy money. So there's a need also nga maano ang victim na kining nahitabo sa mo, this is not good, this is trafficking, and you are a victim, and you should help in the campaign to stop this crime. So mo na kasagaran gyud ang challenge. Okay na lang kanang ma-rescue gyud ayon na mo ang victim, ma-cover siya sa witness protection. Like we have a case right now nga ang mismo na ang katong na makig-negotiate na ang parents. So gingnan namo nga in this case it will not be you will decide sa fate sa kaso sa imong anak, because in this case the state or the government is acting as kanang gingon nila nga parents patri, kanang father of the so especially nga na cover na sa ang bata sa protection sa government, kay lalo na pag ang trafficker is kanang relative niya mo bayad pag yun. So mas maayos nang may gani kay wala mi nailad sa sa parent nga sige siya nga iuli na ko ang bata, nanay ko nga iuli nimo despite the condition. So mo gamit sad ka sa strategy nga medyo mahadlok siya, but we learn lately nga ang parent, especially the mother nga mo nga wala may mabuhat if I decide nga mo desist. So ginanamo nga pwede ka na mo apilon. So ana kasagaran Sukad nga matkong tagbuot aning trafficking, doon na ba tayo napapriso? na katong sa Cagayan de Oro. Pila na? Katong Swiss? Yeah, along with 3 other Filipino nationals. And then aside from that, aduna sa tay conviction nga napapriso sad nato katong mga children, I think from Bulwa. Maragiilad sila, bagdala sila diya sa diya sa provincial capital, ipabeg sila na so na-convict sad to ang trafficker. So lately natay mga conviction ang natay mga napaprisuan katong sa mga Swedish nationals, giapilar nila ang decision sa korte. But wala na sila, they are in Dapicol. Na sila sa Dapicol. Pero katong nga kaso naay duha ka accused nga who remained at large nga wala magyud daw to sila ang pinaka brains, pero Thank you. Bob, your question please. How do you qualify trafficking? If like an employment agency search for say maid, yaya from here to sa Manila. Daghan mo kita putagan na sa mga hostel also. Also some agencies are may mga headquarters. And how would you qualify trafficking women? Okay, sa definition or sa akong nabasa, there are 3 elements sa trafficking: the acts, the means, and the purpose. So kung nigo siya sa iyang paghimo o ang purpose niya more on trafficking good, ang purpose is for exploitation o magyaya man lang, still gyapon siya ng exploitation because of the minority age of the child. Pero kung ang purpose magyaya, dako na siya edad, that's no longer trafficking. So nagdepende siya sa tulo ka elemento of sa age. Element of age, and as well as the act good of recruiting, the act of transporting, muigo siya na ang iyang purpose o ang iyang means. Pwede siya isakay sa barko. So those are areas which we are really assessing kung muigo ba siya sa trafficking. Kaya naaman po yung mga cases nga moabot sa among opisina nga dili gid siya angay nga mahimong mo fall under trafficking a case. Pero ato siya mo igo sa 7610 sa child sexual abuse, but not on RA 9208 or expanded na karon 10361. So for instance, if ay sa kayaya sa mga nagbabago, spawning ng mga
mo ba sa yaya? Minor. Well, depende sa edad, sir. Kaya if... And then, doon naman ko sa labor law, kung masayop, kung above 15 siya, below 18, at as long as there's consent from the parents of that minor, work siya na ay number of hours na iya ang itrabaho, but siya po... That cannot be considered trafficking. No, sir. Cannot. Attorney Melana Gulado. If I may add, we should remember na sa trafficking, there is always geographical transfer. So, like from one geographical location to another geographical location, and we remember kaning three elements kaning acts. Unsa gibuhat like recruitment, unsa pa ba then strategy. How is recruitment done? Is it through deception, coercion, etc. And then another element is kanang exploitation. So magic word yun na tong exploitation. Halimbawa, going back to your example katong bata, unsay purpose sa auntie nga yang yang anak ang yang pag-umangkon. Maybe it's not she doesn't have in mind to exploit the siguro para makatabang, but there may be other violations na dili sa anti-human trafficking but under the labor law. So in that case, kung ang intention sa auntie is para matabangan ang bata, I don't think it would be kulang tag isa ka element katong exploitation. However, if in that case dili ang auntie ang good kay intention sa auntie, pero pag abot dito sa employer, ang employer ang nag-exploit, well maybe that is something pwede na to i-build up maybe as kanang kuan as trafficking. But under lang sa imong gihatag nga I think there is another violation katong violation sa employment of kanang children. Depende kung present tong katong mga giilad. Kay naamang gud tay kasagaran na cases na relative gyud ang giilad jud nila like sige puyog ka sa kuan kay mo ta kang tindera. Pero dili day tindera gihimo day niyang kanang kuan kanang GRO or prosti iyang sariling pag-umangkon. Nay deception, apoy kanang taking advantage of the vulnerability of the traffic person. So even if the victim ingon siya sige kuyog ko willing kay siya, but ang katong nag-recruit tungod sa kapobrehon sa kuan, ni take advantage ba daghan ba uban mo kapit na lang sa patalim, so it's still considered kuan trafficking. Ang problema lagi nato kay kulang ang reporting, no? Although nga naagyo tay makita kay for example sa among grupo, in fact naka rescue kita from Riyadh and from Singapore. Unya pag abot ng diri ato nang gihimutan mas lisod ganin kay sa gawas magod, so you have to deal with the consul, mga diplomat but then pag grabe kay ang challenges sa imong pag-rescue sa ila. Pag abot diri magsabot na gid mi nga moadto ta sa NBI para mas maayo nga na ay documentation gyud. But suddenly ang mga biktima o survivors ma-change silang mind kay kapoy diya kay you need to have imo ben book doon ang chain, ang pimp, ang recruiter, ang host, mao na silang imuhang tan-awon nya daghan ba na silang involved. So ang biktima na dayon kapuyo na siya labi na transnational bitaw. So bisan ganig diri we are also on process of discussing this with DOJ na kani bitawng geographical transfer within the city. Kay daghan ra ba na, for example from Kamamanan to Divisoria, lahi na ba na siya nga barangay. Then from Divisoria or from any urban poor settlers community mo adto Agora, kay most of the time sa Agora manggod kay diha man mo agi naaman diha ang ato ang pier. So pero dili naman gudain ang mga bata mo file og kaso. Di sila willing mo cooperate with the government
kung kanina atong gahimuon kay handlok na sila or kapuya na sila kay gasto daw unya balik-balik sa korte dugay daw kay ang kaso kanang mga inana bitaw ng mga difficulties na mo na nga kung hopefully kung ma-install na gyud ni ma-properly enforce or implemented na ning installation of an activation of task force posible gyud ni nga ma-monitor na ginato ang taas gyud ang taas ang average diri sa Cagayan pero sad to note na wala gyud ta na maka properly put in kanang documentation bitaw tungod kay malinta na lang kay dili lagi mo file gyud og kaso in fact lisod man guna namong pahibalo diri kay naa gyud tay gihimo nga mga investigation of sa mga sa entertainment establishments o sa mismo sa mga kasa. Pero napo tay strategy on doing this like with us musulod mi makig-alliance with me advocacy alliance with the operators no kay otherwise dili ta makasulbad kung dili na to sila miguhon kay naambi diha sa mga establishments and as young as 16, 17 pero dali ra maguna pag kuan nik-apan raman na then kilay 2,000 or 3,000 ang bata na dahil pwede na siya matured na dahil kaya niya ang itsura ug tinuod tong giingon ni Sir Butch no nga taas ang pagpangayo sa crossing na mag-negotiation na pero ang mga sa bata na 1,000 may kinadakuan na gid ang 3,000 i-confirm na gid na mo Trafficking. Is there something murag sa balaod na no kay murag immaterial gid ang consent bisan pa og nag-consent siya for example katong na-rescue nato no na-consent na to sila kay vulnerable bila sila kay mga pobre gusto kay sila maning kamot makagawas makatabang sa ilang family in fact ipangprenda na ilang mga baka kabaw no daghan ta sa bugo nga case ana mga nanay nga nanugan sa tuwa nga naprinda gid ilang mga kabaw baka pag uli diri na are you willing to file cases against your perpetrators? Di na lagi sila willing. No? 13 is only one. And as of November for 2014, 2. Naka-file lang din ang cases. Wala ilabot ang undocumented. But these are cases served by the SWD and not with the local social welfare office of Cagayan de Oro. I'm sure they do have also their statistical data. Pero wala lang naman makuha. For example, if bakit may pictures yung mga para makakad na ito numero, di mo na pwede may report ka sa kanya. Wala mo lang tiyata yung numero. Ako, sa among grupo, naka-cater gid me o rescue more than 50 sa among alang grupo. Annually? In 2 years. Kana siya, gikuan gina siya, gi-plaster ba kana? Gi-rescue, then gitaga counseling na atong gi-provide gyud sila mga services. Dayon gitabangan din sila nga maka-avail ng scholarship reintegrated to their families, respective families. But we still have more, no? So kanang na ang average sa nimong more than 50, daghan na gina siya. And gikan kasagaran sa Bukidnon o sa Agusan. Caraga area. Paingon ris Cagayan. Diri sa convention. Makulangan pa gani og babae. So mag-import pa from Cebu, from Malaybalay and mga neighboring cities. Mag-import ang Cagayan for the purpose of that ng mga conventions catering to that demand. Kay mao bitaw nga naay high prevalence because of high demand also. So they need to provide the supply aron nga ma-cater, aron mapabilin ta. Nya medyo lisod gyud no kay bisan diha sa mga ng Gulf area nagdatay mga kadi. Pag nisamot pag gid ni siya sa katupag yung sa displacement sa Sendong. So marag makita nimo nga
kay nabisi gyud og katong placement nila, relocation na wala na kaayo mag-ana sa Divisoria. Makaingon sad ta nga nakatabang sad tong Singdo nga ma-plaster gyud no, ma-relocate ang mga kababayan nato nga nahin taon diha, mga kabus nga kababayan nga diha ng taon na maging gitawag og seasonal, no? May seasonal para pang bayad sa kuryente, tubig, bayad sa boarding houses. Oo. Dayon, napunta gitawag prostitution sa mga schools. So kung tuition, then aside from that, ang enculturation usab kay nimbong man pod ko as a commercial center ang Cagayan de Oro. Daghang tag mga malls. So ang mga kabatan-una nato daghan makita nga nindot, no? Tsada nga sinina, tsada nga cellphones. So ning taas ang demand sa consumerism as well. So mo po nang naa nga sa kultura in the aspect of culture and social cost dito pud lagi dayon, no? So naay mga gitawag na to bisag dili kinahanglan nga sa streets, dili kinahanglan sa establishments, pero na po tayo mga on call. Mga gays. Oo, na kay... Oo. Sige. I don't know. So, there's such a thing as traffic, man, male, or... Yeah, there are cases of male being trafficked for employment ang ilang presentation. Dahil mga lalaki nga siya traffic. Yeah. Hindi na siya limited to babae. If in answer to your question, mismo ang law, wala nag-distinguish sa victim. So, it could be a male or female, adult or child. So, dili siya limited to the women. Unlike sa atong RA 9262 nga ang gitagaag protection is basically ang women gyud, pero sa trafficking regardless of kung yun siya gender and age, kay pwede ganit tigulang, senior citizen, pwede sa mga bata, kanang mga bata nga kanang pangkawaton, like for example sa hospitals or kanang pregnant women unya. Uso na ba karon kanang giingon nila nga kanang stem cell na isa ng stem cell na i-collect ang something na i-collect at the moment of birth sa umbilical cord cord blood anana. So dagan nagka-high-tech naman atong technology, nagka-high-tech atong science, nagka-high-tech po ang atong mga crimes. So you're saying there are cases of cord blood the power without the consent? Actually, kung atong makuan, makita ra nato sa as for now makita nato sa movies, but di ba gingon nila kanang there's truth is stranger than fiction. Kaya itong una makita nato matingala I thought this can only happen in the movies, but pero mahitabo day gihapon in real lives. As far as my knowledge is concerned, wala pa tay ingana nga kuan kanang gi-collect og mga but in other countries kung mubasa lang hiling magid magbasa, things like this kanang nahitabo daw, but in the Philippines kasagaran sa ato ang traffic persons sila gina-exploit as kanang service providers, magtrabaho sa mga tubuhan. Napo daw ka ng mamaligyag cellphone niya. Kasagaran sa mga sex providers yun, mga cyber sex performers, ka ng mga helper na diliswilduhan, ana. Like in Cebu, I think there is data from, report from, na-rescue ni siya sa Dole, nakatong gikan sa Cagayan de Oro, gidala sa Cebu City, kanang gipatrabaho sila o kanang lechon, kanang sa lechon manok gani, wala man good na they did not divulge on sa itong klaseng lechon manok. Pero katong mga trabahante from Region 10, dala dito, and then dili sila swelduhan og sakto o dili gani swelduhan niya. Ang ginapakaon pagid sila kay mga panos na
So ironic nga, ang ilang kuan maligya sila mga lechon manok niya, sila mismo nga workers dili kakaon. So that's one form of kanang gingon nila nga involuntary servitude. For death bandage, ibayad ka, nakautang imong family sa kanang kuan sa rich family niya, dili man kabayad. So kini na lang akong kinamagulangan. So walay term ang ang kontrata, hantod lang kadang patrabahoon, and then pag maingon na nga pwede na mo hawa ang akong anak dili kay wa pag daw na human, wa pag daw na bayaran ang utang. That's one form of kanang trafficking. But remember, as I've said sa trafficking, naagi always kanang geographical transfer. Thank you, Attorney Rubins. Ato sa Taganog-Higayon si Ma'am Maria Veronica Pontillas. Usa siya ka supervising agent from NBI no to tell us sa collaboration with their office when it comes to trafficking. Mayong buntag sa tanan kanang kami sa NBI ga conduct me of investigation sa mga cases na trafficking and bawsi cases also. So sa NBI gamay lang ang among na investiga na mga trafficking cases, more on bawsi cases ni mga child abuse, rape, ana. So na file na case katong i-share ni Fiscal ganina nga katong sa involving Swedish nationals. Tapos naay ka ng Singaporean national o isa ka American national na warrant na to sila. Kaning American national na dakop na sa Usamis. Kaning isa ka kaning Singaporean, sad to say naka-bail siya. So despite namong effort na instead kay wala pa mang at that time wala pa mang gutong expanded law on trafficking, so available pa man to siya at that time, so nakapiyansa siya despite sa mong effort na instead na trafficking himuon na mo rape kay ang ipa-examine na mo ang mental ang unsa ang mental age sa bata. Instead na yung chronological age is 14 years old but yung mental age was that of a 7-year-old, so among gi saka to rape. Supposedly dapat dili to siya ka-bail kay rape, but naka-bail man siya, so at large siya hantod karon. Then kami pag naay mga complainant, usually initial interview, rescue operation, then i-refer na mo sa DSWD or sa mga NGOs like YWAM, Kasana Daughters Foundation, and other mga shelter na nag-provide of food, free food, shelter, clothing, o ilang mga basic needs. Then, mag-file ni og cases, mag-arrest po sa mga suspects. Thank you. So question Mr. RJ? Kay na? Yes, ma'am. Ang katong 28 ka mga victims sa trafficking as of November 2014. Sa 28 cases, pila na ba ang na-file in court? 28? Pila na ang na-file ani in court? Pila na ang na-file ani in court? Actually, kung mo-reach na sa buhatan sa DSWD, halos ma-file ang case ay gawas lang kung in the long run mo ano gid ang mga bata mo undang. So basta makaabot siya sa Department of Social Welfare and Development, doon naman gina siya posibilidad na maduyugan ang bata nga ma-continue ang iyang filing sa case o mahuman. But there are instances good along the way na maundang sila. Labi na kung pamahuman ang case, iuli sila sa ilang panimalay, yun ang kasagaran sa mga dahilan. So far, basi na mo'y gusto idugang, ma'am, from the things na na-discuss nato? Mudugang lang ko gamay atong in relation sa katong sa Singaporean na kaso unta nilang Ma'am Veron. Nagyud tay duha ka na rescue unta ato nga bata nga muad unta atong kaso. Problema lang lagi kay kana gyud kadlok bitaw sa bata niya kanang naang ato gid silang gi-provide unta og safety and protection, then gi-kuan sila nga magbutang sila sa witness protection, but sadly ang katong duha ka bata nga kuan kanang na-involve gyud pud unta atong Singaporean na na-exploit gyud wa gyud sila ning
digit sila gusto mo purso. Ang pinaka-importante mo kay sila ba ang mahimong principal witness during sa course of the trial. Na sila mismo ang dili convince. So lisod pud kay atong pamugson. Naagi tayo antay daghan kaayong ma-prosecute no nga mga kaso. Nya na po tayo pending karon kana bitang usahay kanang pag-distinguish katong dimension ni fiscal ganiya usay pag-distinguish sa kaso ma-downgrade to imbis trafficking ta to kay dako ba pud kay ang kaso nga trafficking mapaingon lang siya sexual abuse sa Civility 610 or ang pinakataasan na rape. So may man tatong sa rape kay di man gyud maka-bail. Pero kung mapaingon dito sa 7610, for example, ato isa ka Amerikana mo nga kani kadaghan na kay ni siya na involved o mga exploitation sa kabataan o trafficking. Pero maninti siya makaipsot kay bayaran na biya niya 200,000. Pag makabayad siya sa korte 200,000 plus ilapag yung i-abduct ang bata, ilapag ipusipuson. Ang bata na dahil mausab na, ma-change na iyang mind, kadugayan kay mahadlok na, kapuyan na. Sumaw na ang mga strategy po sa on the part of the perpetrators. Kabalo na sad sila, high-tech na sad sila. Munang makaipsot. Ug katupod bitawng style karon sa mga recruitment, dili na by big groups. Nanasad sila style karon. Usa ka bata, may mudala, ang mo-post na recruiter, ang auntie, maunay kasagaran ng auntie or relative yun. Sa among kuwan, taas kayo ang relative. 43% sa perpetrators mo ang mga auntie. Kunya, ang kasagaran po ka usa-usa na lang or duha-duha. Tungod lagi ang daghan ng alert po ng atong mga crew sa barko. Dayon, ang kaning sa kuwan, ang kasagaran po ng mga kaso sa kuwan, 78% sa women, 50% girls. Kunya sa perpetrators, apilo na to, no? Medyo, it is always a challenge to men. Because as of now, the status or the rate is still 50%. Dayon, 42% women. Nagyat po yung women na recruiters and perpetrators. So, 42%, 50% ang mga kalalakian. So, the rest, lain-lain na dayon. Sa man di ato ko balaw na ano kailangan pa ang kanang mga tao mabayad para makagawas tapos dili na dahil mubalik kung sa may angay ni buhato na anong kailangan to tao man na halimbawa ka hindi mo buhatin tao sa whatever padulong sa korte di unsa man nila ng kartahan ang case na to is rape naman na. Kung sa rape, walay piyansa. Pero, kung kato mga sexual abuse na na ay piyansa, na among yun na sa balaod nga, right na sa accused na maka-bail. For example, in certain cases na, pero there are cases, lalo na sa trafficking, there is really no right to bail. Bail is not a matter of right. So, wala gyud siya bail. So, ang buhaton sa uban, mauna sila, mag-file sila petition for bail. So, unsa may kuan sa petition for bail, actually, kuan na siya, it's a legal matter, technical matter na ang ilang purpose na not necessarily nga ma-absolve sila sa crime, kundi maano lang, for purposes lang of kanang kuan, being given the privilege to post bail. Like, for example, patunayan nila nga, dili enough ang ebidensya sa sa victim. So, wala tayong mahimo kung say magud siguro kay hinay ang ebidensya, wala kay na-build up ang case or ang complainant mismo kanang not necessarily na hadlo kanang I don't know kung basig beforehand nabayaran na siya, na-convince na siya. So, the moment she goes to the NBI or to the prosecutor, murag kaduha-duha na siya, ana-ana. So, there are a lot of factors, lalo na influence sa parents, threat, intimidation, ana-ana. So, those are the factors. But sa DOJ, kung bata, lalo na pag batang involved, we really have ka ng policy nga di mo may dismiss o kaso nga based on affidavits of desistance.
No, no, dili nga nang pasabot. I hope you get my point. And I hope you get my point kanang there are cases manggod nga hinay ang ebidensya. So that's maybe the reason that nganong ang prosecutor ang gi-file for example sa complainant or sa police is rape yun, but upon investigation makita man na bisan na-assess sa prosecutor na dili man ni rape, this is just kanang sexual abuse, so mo nang ma-downgrade. There are also other reasons nga nung ma-downgrade kay there are scalawags in the there are bad tomatoes in the basket, but doesn't mean na one bad tomato makes the whole basket kanang kuan. So maybe there are underlying reason na nung like kanang we often hear nga kini nga fiscal kini nabayaran, so that's maybe a factor. That's a reality nga dili nato ma-deny kay even gani sa atong highest sa atong mga pinakataas nga position sa government, there are allegations of kanang corruption. So corruption is one reason maybe nganong ingana. Thank you, ma'am. So, my question, sir. Yes. Sa kinsa pwede mo tulad po tanong ma-consider given the data na cases ma-consider ba nato nga rampant ang child trafficking sa the data that was given to you mo na ang gi-provide sa DSWD. As far as the prosecutor's office sa region, among data nga nag-gather is this includes already katong pending na carry over this year. So we have 22 cases na na-receive, and then ang na-actually filed in the courts 35. So doon na pa isa ka pending. This is not I can say nga this is not very kanang accurate kay ang isa lagi sa among mga challenges diri sa kon is kanang inaccuracy of kanang reporting or dunay mga victims na dili willing mo file, na rescue sila, di man sad nato sila pwede mapugos because the assistance that we can give is not only limited to legal, na may other kwan like kanang ilang say tago na psychological so it really depends on the victim. Siya man gyud ultimately ang mo decide. Dili kita ang mamugos siya may mahulog naman nga i-coerce nato siya, but as much as possible ato gyud ipasabot sa biktima nga mao ni ana para matabangan natong uban nga di na mabiktima, but at the end of the day it will be the victim who will decide. Pag minor gani mas mas agresibo ta pag minor. Kay minor, pwede man na siya influensyahan sa parents, pwede influence, pero adults na, kasagaran ka na more than 18 na, they have a mind of their own. So muna kasagaran silang gapang layas. Kaya katong sa 17 or 18 kabuok ng layas sa DSWD. So wala tayo mahimuan na. Okay. In addition to that, natay mga cases na male victims of human trafficking sa ka foreign national dito sa Himuog o tungod kay kulang tag facility dito sa Himuog, wala nag-eskwela pud kining mga bata, wala sila ma-transfer dinhi sa Cagayan de Oro. So dito ras lagi po papuyo sa ilang mga ginikanan, o ang ginikanan di panghatagan lagi og mga ayuda sa mga traffickers mo nang gilakag nila ang mga bata kay attempt og layas, og mo ni ang usa sa mga gaps and hindrances in rehabilitating traffic victims. So sani ana ang pagpursige sa mga ginikanan nga ipaundang ang mga kaso nila. But still, bisag walay kaso og they are still considered as traffic victims subject for provision of intervention program and services. So dili kayo rampat no? Dili kay taas as in compared to other regions, because as I've heard sa DOJ, kung taas kuno ang cases sa trafficking, na ay usa ka special nga force at task force nga i-create ang DOJ nga mora gyoy magtutok sa mga kaso sa mga traffic victims, pero wala pa mo qualify ang Region 10 ni ana. Wala na follow up, sir. In addition to that, we cannot say nga it is not rampant
we siguro ang atong ano nga mingon ta nga dili siya rampant in the sense na not all the incidents are reported, but kung i-consider nato ang mga data gathered by several NGOs involved in the fight against human trafficking, very rampant ang ang human trafficking. Mo nang isa ka problem na mo nang isa ka challenges nga mong ginakuan karon, we try to overcome nga unsaon gyud ni nga ma-report gyud ni sila, even if kanang kita-kita lang manulod siguro taog ka na. We have a lot of kanang mga bars diri sa Cagayan de Oro, pero dili pa kay siya, I mean ang atong drive against it insofar as kanang mga kanang pagkandak of surveillance etc. dili pa nga nakakusgan, so there is a need para empower atong mga ang change of kanang mindset ana. Thank you, Attorney. Siguro prevention, unsa bay mga prevention parang sa radyo, TV. Ayaw ka mo pag 60, kini pa inumdum kay kamo ripon, mga lugar, no? Nagituan man ninyo or unsa man gyud gamot hinungdan nganong na may trafficking kapobrehon, di ba? I-discuss mo na sa radyo or sa TV nga kay mangno may preventions dito, di ba? Di ba? Naatay TV and radio plugging sa pagpadumdum sa katilingban, paghimo on anytime by December. So nataan na kay naa na may mga kibali na yung mga CD nga pang-advertisement nga makahilot ang mga katawhan nga kanila nga klase sa kalihukan, recruitment na ni nga illegal. So amo na siyang paghimuon. I just could not remember unsa nga mga radio stations o TV station ang ginatap namo kay nagbayad man pud ang Region 10 ang DSWD na og dako. Basta na among nalay amo ang gihimo niya ana as part of our advocacy activities ani nga 18th day campaign against trafficking. What reason nga nay ana man ma'am? Unsa gyud kanang low moral values of our Filipinos, and then it's because of the presence of cybersex, mga pornography, nga presence, computer, internet, and poverty also. Mo hatag og pamaagi di na nga atong mga batan-on nga mga pang-isip o mga panghuna-huna dali ra nga ma-lured into this kind of activity or recruitment or illegal recruitment. Even before sa atong kanang pag-celebrate aning 18th day against trafficking, we have been doing a lot of information campaign. We go around the campuses educating students na about the perils and of human trafficking etc. So this is not the first time, ongoing yun niya amo ang campaign. I-penetrate na namo ang mga high school, like in coordination with Rotary, nagsulod mi sa kuan sa MOGS, and we went also to Claveria to kanta ka ng mga lecture forums among students para makibalo sila nga oy trafficking dahil and not just trafficking cases but also laws like RA 9262, anti-child pornography, o kanang ingon nilang anti-voyeurism. Talaga rin i-upload nimo sa internet na ay masaktan na and then i-upload dayon. That's a violation of the anti-voyeurism. Sa Haimanggod, actually we have a case naay kaso nga naay duha ka mag-uya batanon nga nasaktan sila ba nga they did something nga naging mo to nga gi-threaten ang bata nga okay pag dili sa nimo pa ko na ako ning upload, so kasagaran mo gud himuon ni siya nga so dili lang limited actually amo sa anti-trafficking but also other related laws, as I've said katong child pornography, vowsy o kanang anti-voyeurism law. Kato kay gibuhat katong actually that was an offshoot that was a result of the kanang katong Congress investigation katong sa kaso ni Hayden Ko og ni ni Katrina Halili. So at least as a result of that naibalaod nga ni gawas katong anti-voyeurism law. In addition, ang trafficking o ang child pornography dili na sila maglayo. So naay victims sa trafficking
kuan po siya, biktima sa pornography. So di siya, magkuyog-kuyog na sila kanunay. Naapay katapusan nga pangutan. We have been hearing of those campaigns, of those radio stations saying this and that, televisions, but where is the result? Ihatag lang sa buhatan sa Department of Social Welfare ang pag-cure ni ining klase sa problema sa society nga sa yung trafficking of pornography. Dili ni mahimo namo kay ang DSWD is more focused sa rehabilitation lang. That's why dunay exist kini nga balaod na dunay formation sa Interagency Council Against Trafficking ug mao na kini ang composition sa regional nga level. Dunay sa DOJ kay mao man gid siya ang spearhead sa prosecution na part of the DSWD board and together with the NGOs, NBI, the PNP na himong makaninga task council maoy overseers sa programa sa 9208. Oo, lana siya expanded akaron nga 10364 na kining konsiho gawas na overseers siya sa programa sa mga balaod. Siya pud ang himo mga pagsumpo na atong mga kabataan nga dili sila mo anha sa mga internet cafes during school days, hours, o kini nahimo na sa ato ang konsiho. Yeah, may we hear from the proponent as to karon sa aming gisugdan. And is there any positive result nga atong mapapanginambog sa publiko na naagyan? Okay, sir, I think you're talking about kanang success story nato sa atong fight. Yeah. And may we hear from the proponents as to who are these involved nga nasumad yun. Actually, if we talk about kanang success in terms of kanang getting a conviction, kanang napriso yun ang perpetrator. No, what I mean is na-lesson yun. Na-lesson ang what we call trafficking cases. And the cases that because it is a continuing fight, kung mo mag-cure, kung mo tag-cure as in zero na siya, that would be a perfect society. Murag yung kopya na itong yung istoryahan. But as far as we are concerned, ongoing ang campaign niya, we measure our success, for example sa DOJ, we measure our success in terms of conviction na among kung pila among napapriso. So here in Cagayan, so far, I can mention about the cybersex in Kauswagan National Highway, and there is also another case na involving katong children who are made beggars and police officer. Katong sa cybersex, actually there are 2 police officers na accused ato, but they remained at large. But the other 5 accused, including 2 Swedish nationals, convicted sila, napriso sila, na sila karon sa Capitol. And we have other convictions. So we can only measure our success in terms of how many convictions. We also measure our success in terms of among na kasuhan yun. Napa may mga ongoing cases na naami mga difficulties na challenges na namit, for example naimulatan sa kaso kay bulo na mga connection so these are the things na among ginakuan o sa witness. Also we have problems with the witnesses, with the prosecutors, different kind of obstacles. So ang among para na makonsider na mga initial victory ay napaila na first is ni-decide ang complainant. I-decide ang complainant na mag-file tayo. Lisod ba yan i-convince ang complainant? Second is na-file yun ang kaso. Then after kung na-file na ang kaso, unsay resolution sa fiscal, is it for dismissal or for filing? So namin ipang file na ongoing pa ang preliminary investigation. Napod may file na na-file na ang information, na-file na din ang kaso sa korte. So that's another challenge na pod. So na nasa korte, what will be the outcome? Convict ba sa court? So, ingana ang measures sa among success sa DSWD SADS. I think ang ilang measures sa ilang success is kanang intervention ng ilang nabuhat o including na sad kung
pag na-filean yun. So, for now, we cannot say kung na-lessen siya because as I've said, in terms of reporting, dili pa yung tanan the report. Kulang pa kayo ang ano. So, nalipay po mi nga atong niyaging simana, ipatawag kami sa head sa prosecutor, Regional State Prosecutor's Office, the Lieutenant Prosecutor OMPA, o nag-create o nag-establish a quick reaction team headed by kanang mga prosecutors sa land-based, sea-based, and sa airport. So, amo na lang nasulti kanina, sir. Salamat kay aning opportunity aron ma-inform pa nato ang kagayanon no nga dili lang ang Riacat Bausi ang dapat stakeholder kundi mismo ang LGUs no. This is a partnership and collaboration among other stakeholders other than Riacat Bausi. So manawagan mi nga ongoing man nga campaign. I hope that we get to involve ourselves o magpakabana no na aming mga posters soon na ibutang sa mga police stations and barangay halls and as well as sa mga terminal sa bus, terminal sa airport o sa port. Kani nga mga kuan na dinisaya agad namo aron masabtan gyud sa elements of trafficking. Hopefully makatabang gyud dili pud padayon gyud ni sa mga community. Daghang salamat. Provide quality investigative and forensic services to the people in pursuit of truth and justice. That is our mission. So aside aning Riacat na kuan, so kami po pwede mag-tap sa mga foreign agency like the Homeland Security and the FBI para kay kasagaran kuan po ang among mga cases involving foreigners. So and the Interpol pwede na to ma-topsat para pagpangita sa mga suspect nga at large. So, daghan salamat. Amo lang di pa hibalo sa not only sa mga katawhan sa Cagayan de Oro ug dili sa Tibok Region 10 na dili nato taguan ang atong kaugalingon kung ikaw usa sa mga na ay problema sa recruitment or na biktima ka sa human trafficking tungod kay ang DSWD andam sa pagserbisyo kaninyo nga dunay problema nga susama niini og doon na mantay mga telephone numbers nga available o among ibutang kini sa posters para nga mabalaan ninyo nga dili kamo nag-iisa sa inyong problema. And I have to mention sa atong hotline number nga available anytime 0928-3865-232 or sa landline 858-6333. Kani siya nga telephone number anytime ma-contact ninyo ang social worker para matabangan kita sa atong gibati o sa atong problema. O salamat sa pag-imbita sa amo aning talakayan. Ang DOJ kanunay gihapon sa iyang campaign sa pag-coordinate sa mga lain-laing agency sa gobyerno o sa mga NGOs in the fight against human trafficking and violence against women and children. Akong message sa public, kung doon na mo'y nabawaan nga kanang biktima or incidents of trafficking, do not hesitate to report it to the authorities. Maybe you can start with the barangay and then amo gina-strive karon na amo sang empower ang mga barangay para natay responders at the barangay level. For those victims na dunay threat sa ilang lives, naatay programa sa Department of Justice kanang witness protection program. You can seek protection under the DOJ, and also for victims of violent crimes. Kaya wala kayo ni na-advertise. We have na-funding ang gobyerno you can claim compensation kung basta violent crimes. Kung halimbawa you are so lucky to have survived from it, especially kanang media, law enforcement, kan mga killed in action, etc. or wounded in action, you can claim compensation. And itong uban nga nangamatay, not so lucky, so unfortunate, ang ilang family, ang victim sa maka-claim sa compensation just as long as you file your claim within 6 months from the time na hitabo ang incident. So those are some of the services na gihatag sa
sa Department of Justice. So among opisina sa Regional Prosecutor's Office is located at the second floor of the Hall of Justice. So ato lang mo niya, please help us disseminate that also sa media nga. Kay kulang ang dissemination na lalo na kanang sa Board of Claims. Importante gyud kaayo nga ma-file ang claim within 6 months from the time nga ni-occur ang incident. Kaya na mag-iban mo adto nga 10 months na, so there's nothing that we can do about it kay manilampas na. Okay. For example, kanang napusilan or gi-murder, basta kanang naay the crimes resulting from kanang violent nga mga crimes. So kay sayang kay naang pondo niya walay gakuha. Thank you, attorney. And with that, kami manghinaot no as partners sa media no, we hope nga matabangan ninyo ang kagamhanan sa pagpalapad sa kampanya no batok sa VAUSI, sa Violence Against Women and Children, and of course sa trafficking no, illegal trafficking. So in behalf sa Philippine Information Agency kini si Jory Valcorsa, in behalf sa among Regional Director Thelma B. Oliver, kami mapasalamaton sa inyong suporta ug hangtod sa sunod na usab nga episode. Daghang salamat. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot nga ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. I-report ang child sex trafficking. Hindi mo kailangan makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila.